So ito na mga kababayan, nako, maraming mag-iiyakan dito ngayon mga kapatid, no, na mga DDS sa balitang ito. Dahil mga kababayan, ayon dito po no sa ating nakalap na balita, ah, Philippines Ambassador to the US, no, Jose Babes Romualdez confirms, no, that the US has filed an extradition request for Kingdom of Jesus Christ leader, no, Apollo Kibuloy. Nako mga kapatid. Eto na mga kababayan, ano, ang kinakatakutan ni Kibuloy kung bakit siya nagtatago. Kasi nga mga kababayan, takot po siya, no, na ma-extradite mga kapatid at madala po no, papuntang bansang Amerika. That's why mga kababayan, kung maaalala nyo before, no, ang daming mga kondisyones nitong ni Kibuloy. May pasabi-sabi pa siya noon mga kababayan, no, na lalabas daw siya sa kanyang lungga na pinagtataguan kapag naipangako ni President Marcos mga kababayan, no, na hindi siya ipapadala sa bansang Amerika. Pero mga kapatid, hindi rin po nagtagal, ano, dahil sa galing, no, at tiyaga ni ngayon ay PNP Chief General Torre mga kababayan, nasa kote po itong si Kibuloy. Nasa kote si Kibuloy mga kababayan na hindi man lang, no, kinonsidera ng gobyerno ng administrasyon ni President Marcos itong kanyang mga kondisyones. Ayun mga kapatid, no, malaking problema ito mga kababayan para sa kampo ni Kibuloy mga kapatid. Bakit kamo? Sa oras na ipadala siya sa bansang Amerika mga kababayan, ano, sa oras na ma-extradite siya dito at pinadala siya sa bansang Amerika mga kapatid, mahihirapan na po sila, no, nagapangin itong kanyang kaso doon. Kasi nga mga kababayan, napakabigat po, no, ng kinakaharap na kaso ni Kibuloy doon mga kapatid sa bansang Amerika. Kaya mga kababayan, takot na takot si Kibuloy, no, na maipadala doon mga kapatid. Dahil panigurado mga kababayan, pag doon po siya nasintensyahan mga kapatid, abay, pupunuin po niya mga kababayan or kulang pa itong kanyang buong buhay dito sa lupa mga kapatid, ano, para punuin, no, yung kanyang mga sintensya doon sa bansang Amerika. Dito natin mapapatunayan mga kababayan, no, kung kaya pa ba ng powers ni Kibuloy, no, itong korte ng US. Ngayon mga kapatid, ano, unahan na natin mga kababayan. Marami po ang nagsasabi ngayon, no, na mga supporters ni Kibuloy at the same time supporters po ng mga Duterte na ginagawa lang di umano itong panakipbutas mga kapatid sa issue po ng mga flood control projects ng gobyerno na pumalpak. Mga kababayan, lilinawin ko lang po sa inyo mga kapatid, hindi po panakipbutas ang issue ni Kibuloy para dito sa mga flood control projects mga kapatid, ano, na palpak, di ba? Hindi po ito ginagawang panakipbutas mga kababayan dahil mga kapatid, bago pa man maupo si President Marcos mga kababayan, no, during pa sa time ni former President Duterte mga kapatid, nakasampa na po ang kaso laban kay Kibuloy doon sa bansang Amerika. In fact mga kapatid, nahuli po ang Pilipinas mga kababayan sa pag-imbestiga, no, dito sa mga kinasasangkutang kaso ni Kibuloy. Bago po yan mga kapatid, ano, bago po nagkaroon ng investigasyon sa mga kaso ni Kibuloy dito sa Pilipinas, bago nagtapos ang termino ni Duterte mga kababayan, wanted na po si Kibuloy sa bansang Amerika. So paano nila sasabihin yan mga kapatid na ginagawang panakipbutas itong si Kibuloy, samantalang mga kababayan, kahit mag-search po kayo sa Google mga kapatid, no, tingnan nyo po yung date kung kailan naging wanted si Kibuloy sa bansang Amerika. Yun na po ang magpapatunay mga kababayan, no, na matagal na pong hinahanap ng batas ng United States itong si Pastor Apollo Kibuloy, aka appointed son of a bitch. Kala niya kung ano sasabihin ko, no? Anyway guys, no,
Ganun talaga ang buhay mga kapatid. Di ba? Gumawa sila ng kasalanan, pagdusahan nila. Ngayon, tignan na lang natin mga kababayan, kung kakayanin ba, ng powers ni Kibuloy ang korte ng bansang Amerika. Hindi po basta-basta mga kababayan itong kanilang kinakaharap na kaso. Dahil mga kapatid, ito po ay seryosong kaso na related sa child abuse at pang-aabuso mga kababayan sa kanyang mga miyembro sa simbahan. Nandito na lang